sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, hindi pa rin handang magpakumbaba si Xiao Cheng, sa halip, nagngangalit niyang tinangkang durugin ang inner core ng Demon King, nagmamataas ka sa mga mortal, babasagin kita ngayon. Biglang sumingit si Bai Lei, pasugod para pigilan siya, tama na yan, kailangang buo pa rin ang inner core. Nang marinig ito, napakunot noo si Xiao Cheng, at bakit naman natin kailangang itago pata? Nagbuntong hininga si Bai Lei, may bahid ng lungkot pero may tiwala pa rin. Tingnan mo ang race eta at maiintindihan mo, ang panloob na ubod ng Demon King ay isang mahalagang sangkap, kung masira ito, talagang mawawala na ang pag-asa para sa iyong espiritual na ugat. Sa narinig, agad na binasa ni Xiao Cheng ang nakasulat, dahan-dahan, parang natuklasan niya ang sikreto ng langit. Para mabuo muli ang espiritual na ugat, kailangan mo munang tipunin ng chi, saka pinuhin ang mga buto. Pagkatapos ay hubugin ang kaluluwa, at sa huli, patibayin ang diwa. Una, kailangan mong gamitin ang panloob na ubod ng Demon King, ang Mind Concentrating Spring, ang 7-leaf Spiritual Herb, at ang Dragon Claw Flower upang pinuhin ang isang Chi Gathering Pill. Pagkatapos, hanapin ang lugar na may pinakamasaganang espiritual na enerhiya, inumin ang Chi Gathering Pill, tipunin ang Chi at diwa, at punuin ang iyong katawan ng espiritual na enerhiya. Sa tulong ng espiritual na enerhiya, maaari mong baguhin ang iyong mga buto. Kaya naman, kailangan mong gamitin ang Bone Melting Sun Howl Technique ng Heavenly Treasure Sect upang baguhin ang sarili mong mga buto. Sa ganitong paraan mo lang matitiis ang pagpanday sa loob ng Soul Shaping Furnace. Ang Soul Shaping Furnace ay kayang baguhin ang kaluluwa ng isang tagapagsanay mula sa loob hanggang sa labas, na nagbibigay daan para sa pag-usbong ng espiritual na ugat sa katawan, at ginagawang posible ang isang bagay na dating imposible. Kapag natapos na ang lahat ng paunang paghahanda, maaari mo nang gamitin ang sukdulang banal na kagamitan, ang Taibei Ruler, upang ipande ang espiritual na ugat ng tagapagsanay at marating ang rurok. Pagkatapos basahin ang lahat, napangiti si Xiao Cheng habang kumikislap ang mga mata. Ayos to ah, may saysay nga, mula sa likod, ngumiti si Bai Lei na parang proud kuya habang nakakrus ang mga braso sa harap. Tama yan. Dumaan ako sa maraming pagsubok para makuha ang resetang ito, wala nang kailangang masyadong maantig, alam mo naman, tayong magkapatid, kasing lapit na parang tunay na dugo, at kasing halaga ng ginto. Sa sandaling yun, itinago ni Xiao Cheng ang race eta sa bulsa ng kanyang kemsita habang napangisi ng bahagya. Pero sa gitna ng kanyang mga ngiti, may bahid ng pananakot, lumingon ng bahagya sa gilid at nagwika. Kaya nga sabi ko sa iyo, ako lang ang may karapatang bugbugin ka hanggang sa mamatay. Kalma lang si Bai Lei, walang kagatol-gatol na sagot. Tama ka dyan, biglang umatake si Xiao Cheng, wala nang babala, sunod-sunod na suntok ang pinakawalan niya. Sumigaw si Bai Lei habang pilit umiiwas, wag na lang sa mukha ko, please, kahit saan na lang, huwag lang to. Grabe ka, Xiao Cheng, papatayin talaga kita. Samantala, kinabahan si Ling Ling habang nanunood. Kawawa naman si ika-6 na nakatatandang kapatid, agad namang sumang-ayon si Dacheng, kalmado lang. Tama ka, nagpatuloy si Ling Ling, medyo galit, pero deserve niya rin talaga, in fairness. Totoo yan, sabay tango ni Dacheng, makaraan ng ilang sandali, makikita si Bai Lei, puro pasa ang mukha, yakap pa rin sa magandang babae habang nagsasalaysay ng masakit na alaala. Ilang taon na rin kaming pilit na bumubuo ng spiritual roots para sa'yo. Sinubukan na ng master at lahat ng senior brothers, pero palagi kaming bigo, kasi mali ang paraan. Nakaupo si Xu Xiao Cheng sa harap, nakakrus ang mga braso sa harap, nakaangkla ang mga paa, walang pasensya sa melodrama. Basta't sapat ang paghahanda natin, ang paglikha ng isang panibagong espiritual na ugat ay dapat siguradong sigurado na. Tama ba? Itong bagay mo, totoo ba talaga? Si Bai Lei naman, medyo mayabang pa rin kahit pasa-pasa, humitit sa puff ang aparato at ngumiti. Ang resetang ito ay nakatago sa top secret na aklatan ng Supervisory Yuan. Wala kang ideya kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko para manako, mahiram ito. Totoong-totoo ito. Napatingin lang si Xiao Cheng na parang walang gana. Ganan ka na ba kagaling ngayon? Matigas ang sagot ni Bai Lei, parang may kasamang monologue sa stage. Magkakadisipulo tayong lahat. Paano mo magagawang husgahan ng isang Ginoo gamit ang puso ng isang kontrabida? Alam ng lahat na ang pinakadakila mong hangarin ay baguhin ang iyong espiritual na ugat at tahakin ang landas ng immortalidad. Ang hangarin ng pangalawang nakatatandang kapatid ay hangarin ko rin,
hangarin ng buong Qifeng Valley, at maging ng Supervisor Yuan, at taglay nito ang taos-pusong mga turo ni Master para sa'yo. Napailing si Xiao Cheng, habang itinataas ang kanyang kamay sa harap. Tama na, tinamaan na tenga ko sa dami mong Saturday. Tahimik na kinuha ni Bai Lei ang isang maliit na aklat sa loob ng kanyang kamisita at may ngiting seryoso. Naimbestigahan ko na ang lahat ng halamang gamot at mahiwagang kasangkapang kailangan mo, at naitala ko na ang lahat. Aalis na ako sa loob ng ilang araw para tulungan kang hanapin ang lahat ng yon. Tiningnan lang ito ni Xiao Cheng ang maliit na aklat, halatang may alinlangan. Paano ko malalaman na hindi mo lang ako ginagamit na test subject? Dun biglang naging seryoso ang tono ni Bai Lei, tinamaan sa puso. Ikaw na ang bahala kung maniniwala ka o hindi, pero ito na lang ang natitirang paraan ng second senior brother. Napaawang ang bibig ni Xiao Cheng, parang nahiya, sa kanya binago ang usapan. Hindi ba't abalang-abala kayo sa ika-6 na dibisyon? Kung ganun, hindi ko na kayo gagambalain, ako na lang ang maghahanap ng mga yun. Pagkasabi ni Xiao Cheng ng huling linya, tumayo siya bigla't lumakad papunta sa pintoon at nagwika. Sa buong kaharian ng Great Zhou, tanging ang Moonlit Pavilion ng Seven Sect Alliance lang ang may Dragon Claw Flower. Nang marinig ito, napaisip si Lingling nang marinig ang pangalan. Moonlit Pavilion, parang familiar nga yan, samantala, agad na sumabat si Bai Lei, parang may halong kaba. Ay, huwag na huwag mong gagalitin ng Seven Sect Alliance, ang 7 pangunahing sekta na ito ay hindi lang pinakamalakas na alyansa ng mga tagapagsanay sa buong kaharian ng Great Zhou, sila rin ang nangunguna at tumatawag sa lahat ng sekta ng kultibasyon sa buong Great Zhou. Bukod pa roon, bawat isa sa kanila ay may taglay na ipinagbabawal na mahiwagang kayamanan, at hindi masukat ang kanilang lakas, kahit ang supervisory yuan natin ay hindi basta-bastang makakalaban sa kanila. Sa sandaling yun, habang nagsasalita si Xiao Cheng, hawak na niya ang pinto, lumingon siya, ngumisi, at parang batang walang takot, huli ka na, nagalit ko na sila. Sabay sara ng pinto at tumalilis palayo, samantala, nagbuntong hininga si Bai Lei, parang nabunutan ng tinik. Buti na lang, umalis din, ang lakas ng presensya, parang bagyong walang paabi. Napatitig sa kanya ang babaeng katabi, may ngiting mapang-asar. Chief, nandadaya ka na naman, no? Napakamot si Bai Lei habang nagpapaliwanag. Hoy hindi ha, ang totoo, tumitindi lang talaga ang alitan ng Seven Sect Alliance nitong mga nakaraang araw, at sobrang abala ang ika-6 na dibisyon kaya walang pwedeng i-assign. Naisip ko na medyo walang ginagawa si ikalawang kapatid, kaya ginamit ko na lang siya para bigyan ng babala ang Seven Sect Alliance. Habang nagsasalita pa si Bai Lei, biglang bumalik si Lingling, muntik na siyang ma-choke sa gulat. Sa sandaling yon, kunwari si Lingling walang narinig, diretsong sinabi. Bumalik lang ako para kunin ang isang bagay. Wala akong narinig, wala akong alam. Pero mabilis siyang sinunda ni Bai Lei, sandali lang, pakinggan mo, totoo yung gamot na binigay ko kay Xiao Cheng, ang problema, di ko pa rin alam kung saan mahahanap yung mga materyales. Napatigil si Lingling, ngumiti ng bahagya at tumango. Huwag kang mag-alala, ika-6 na nakatatandang kapatid, hindi ako yung tipo ng taong mahilig makichismis sa likod ng iba. Bukod pa rito, isinugol mo rin ang buhay mo para iligtas kami noon, kaya itatago ko ang lihim na ito para sa'yo. Labis ang pagkakilig ni Bai Lei nang marinig ito, sa kanyang isip. Ang bait mo talagang munting mahal, si junior sister talaga ang pinakamahusay, hindi ko na sana inirekomenda si Lao Chi noon, sana'y pinalitan ko na lang siya ng isang cute na dalagita. Pero biglang naging seryoso ang mukha ni Lingling nang may tusong ekspresyon. Pero, kapag di ka pa rin nagbago sa mga bisyo mo, baka aksidente ko na lang may bulgar lahat. Nang marinig yun, napahawak ng dibdib si Bai Lei, mukhang kinakabahan na. Ayan na nga ba, nabahiran ka na ng kamandag ni Xiao Cheng, at ikaw, Xu Xiao Cheng, ikaw ang tunay na kontrabida sa buhay ko. Lumipat ang eksena sa flower garden ng Moonwatch Pavilion, biglang sumulpot si Xiao Cheng, halos tumatalon sa excitement. Grabe, ang bihira mangyaring magkatotoo yung sinasabi ni Sixth Old Man, pero ngayon, solid, sobrang bilis pa at spot on. Habang siya'y tuloy-tuloy sa paglalakad, hindi na halos makahinga sina Lingling at Dacheng sa likuran, huminto si Dacheng, hinahabol ang hininga, mukhang masisi na. Sabihin ko lang, hingal-hingal, binugbog natin ng husto yung 2 tanga mula sa Moonlit Pavilion dati, paano kung ayaw na talaga nilang ibigay sa atin? Mayabang ang ngiti ni Xiao Cheng, parang may misyon na lihim sa likod ng likod.
May buong taniman ng dragon claw flowers ang Moonlit Pavilion, kung ibibigay nila sakin, kukunin ko at aalis na lang, kung hindi, malamang magnanakaw na lang ako ng isa, hindi naman siguro mapapansin. Samantala, sumabat si Lingling, humahagok pa rin, napapalingon sa paligid. Pero second senior brother, di ba maraming experts dito? Bantay sarado ang lugar na to. Dahan-dahan, pinagpag ni Xiao Cheng ang mga dahon sa harap niya, parang walang pakialam, at kalmadong sumagot. Depende sa sitwasyon yan, gaya nga ng sabi sa Art of War, pero bago pa man niya matapos ang kanyang quote, tumigil siya bigla, kumunat ang noo at nabaling ang tingin sa isang lumang karatula, dating Garden of Dragon Claw Flowers, napapitlag silang lahat, na parang nakuryente sa gulat, ano ba to, sigaw ni Xiao Cheng, gulat na gulat, nasaan ang mga bulaklak ko, nasaan ang buong garden, parang niloko sila ng tadhana, ang Plantito Fantasy Mission. Epic fail. Paglilipat ng eksena sa Moonwatch Pavilion, mistulang pintang buhay ang tanawin, puno ng berdeng halaman at parang niyayakap ng ulap ang paligid. Sa isang sulok ng silid, chill na chill sa kanyang upuan si Song Wenhuan, ang panganay ng angka ng Song, may hawak na tasa ng tsaa, at sa kalmadong tinig ay nagsabi, ang pamana ng pamilya, hindi yan pwedeng baguhin, kahit ngayon, kailangang sumunod ka pa rin sa mga batas. Di napigilan ni Song Zufu, ang pangalawang anak, ang kanyang saloobin. Alam mo kung anong sitwasyon ngayon, ang pagsunod sa mga tuntunin ay parang hakbang papunta sa kamatayan, gusto mo ba talagang mangyari yun? Ibinaba ni Song Wenhuan ang tasa, humugat ng malalim na hinga. Kapatid, ako ang haligi ng pamilyang ito, ginagawa ko lang to para sa iyong kabutihan. Pero bago pa man tumulo ang tsaa sa kanyang labi, isang malakas na dagandong ng pagbukas ng pinto ang gamambala, natilamsikan siya, nahulog ang tasa, tok, wasak. Biglang sumulpot sina Xiao Cheng, Daching at Lingling, si Song Wenhuan, halos maiyak habang tinatanaw ang basag na tasa. Aray naman, 1,000,000 spirit stones ang tsako. Sumimangot si Song Zufu, sino kayo? Walang paligoy-ligoy si Xiao Cheng, diretsong utos. Ibigay niyo sakin ang Dragon Claw Flowers, agad naman tumugon si Song Wenhuan habang nagpatira pa. At umiiyak sa harap ng basa ng tasa ng tsaa, hindi mo ba nakikita ang ganito kalaking piraso ng guho, sinunog lahat ng tatay ko ang mga Dragon Claw Flowers, ang tasa ko, ha? Wala na ba talagang natira? Usisa pa ni Xiao Cheng. Wala na, sagot ni Song Zufu. Paano yung buto? Baka pwedeng itanim ulit, tanong ng ating bida. Umiling si Song Wenhuan habang umiiyak at nakahawal sa piraso ng basag na tasa, ang tatay ko lang ang marunong magtanim, hindi namin natutunan. Muntik nang mabilaukan si Xiao Cheng sa revelasyong yun, agad siyang ainal-alayan ni Lingling, alalang-alala. Second senior brother, huminga ka, kaya mo yan. Pero tila napandi na si Song Wenhuan, nag-iba ang timpla ng mukha at biglang tumayo. Sandali, sino ba talaga kayo para makapasok lang dito na parang bahay nyo ta? Mga gwardya, palayasin ang mga to. Bago pa man matapos ang utos, dumating agad ang mga tauhan at pinaligiran sina Xiao Cheng, Daching at Lingling. Anong kapal ng mukha nyo? Sanggal ni Xu Xiao Cheng. Ako ang mahal na estudyante ng matalik na kaibigan ng tatay nyo, Sect Master ng Enlightening Valley, ako si Xu Xiao Cheng, bahagi ako ng pamilya ng inyong master, at inutusan akong dumalaw sa inyong Panginoon, itataboy nyo ba talaga ako, ganito ba ang ugali ng Moonwatch Pavilion? Nang marinig ito, agad napisip si Lingling, kailan pa naging acting Sect Master si Senior Second Brother. Ginagaya lang niya yung sixth old man, puro kalokohan lang to, wika ni Daching sa isip. Samantala, napahinto si Song Wenhuan, naging matalim ang tingin at nagwika. Kaibigan ng aming ama, sa Enlightening Valley, bakit di namin siya kilala? Pagkatapos, umupo Song Wenhuan at mariing nagtanong. Sino ang master mo? Si Uncle Zhang ba? Si Lolo Liu? O si Uncle Li? Nag-isip saglit si Xiao Cheng, sabay may naisip, si Uncle Li. Si Uncle Li ang dakil at makapangyarihan, kapag may sinabi siya, walang makaka-atres. Nagkunwari pa siya, tama, Li ang apelyido niya, hindi siya madaldal, kaya normal lang na di niyo siya kilala. Nang marinig yun, napao nga, si Song Wenhuan, si Uncle Li nga kasi tahimik at bihira magsalita, kaya agad nag-iba ang tono niya. Patawad, kung estudyante ka ni Uncle Li, iginagalang ka namin, maupo ka. Pero umiling si Xu Xiao Cheng, hindi na. Nagmamadali kami dahil kailangan ng master ko ng Dragon Claw Flowers, dalhin niyo na lang ako sa ama ninyo para maipatanim agad. Samantala, napakunot noo si Lingling,
gumana yun, ganun lang. Ang Qifeng Valley natin ay tunay na bihasa sa lahat ng uri ng panlilinlang, dagdag pa ni Dacheng sa isip. Sa sandaling yun, nag-alinlangan si Song Wenwuan, malubha ang kalagayan ng aking ama, baka hindi niya kainang tumanggap ng bisita, pero sumabat si Song Zufu habang nakahawak ng nasusunog na talisman. Kung estudyante ka ng kaibigan ng aming ama, pwede ka naming kausapin, pero ipapaalam ko muna sa elder ng sect. Pagkatapos, binitiwan niya ang talisman na unti-unting nasusunog, samantala, ganun lang kadali, napabulong si Sun Xiaochang. Makalipas ang ilang sandali, naglalakad na sila patungo sa silid ng sect master. Habang naglalakad, sinabi ni Song Wenwuan, malubha ang lagay ng ama ko, simula nang sunugin niya ang mga bulaklak, lalo siyang nanghina. Bihira na siyang magising. Pero ngumiti lang si Xu Xiaocheng at sinabing, okay lang yan, basta alam niyo kung paano magtanim ng bulaklak. Biglang umalingaw-ngaw ang isang boses, parang kulog sa gitna ng katahimikan. Mga pasaway, gumagawa kayo ng gulo, napalingon si Song Wenwuan, dalawang lalaki ang nambubuli sa isang babae, hindi siya nagatubili at lumapit agad. Anong nangyayari rito? Tanong niya, malamig ang tono. Sumagot ang isa sa mga lalaki habang tumitingin sa lupa, tila nag-aalinlangan. Batang punong tagapamahala ng pavilion, patawarin niyo po ako, kasalanan ng hamak na batang to kung bakit siya sumugod sa Soaring Sky Tower at lumabag sa mga alituntunin ng ating mga ninuno. Humahagulhol ang babae, halos hindi na makapagsalita. Batang punong tagapamahala ng pavilion, hindi ko sinasadya, aksidente lang talaga akong nakapasok, maawa ka na. Walang habas na nag-utos si Song Zufu, tila walang puso. Dalhin yan sa labas, ipakain sa mga lobo, nanginginig sa takot, nagmakaawa muli ang babae. Huwag po, maawa na kayo, lumapit ang isang tauhan kay Song Wenwuan. Young master, nasa inyo po ang desisyon, sandaling tumahimik si Song Wenwuan, tapos ay nagsalita ng may lalim ang boses. Zufu, hindi ito ang tamang panahon para sa ganitong kabigat na parusa. Napakaliit ng kasalanan para humantong sa kamatayan. Tumawa si Zufu, puno ng pangungutya, ikaw pa mismo ang nagsasabi dati na dapat tayong maging mahigpit, ngayon, bigla kang lamambat. Samantala, sumingit si Lingling, galit na galit. Mas mahalaga ba ang batas kesa sa buhay ng isang tao? Anong klaseng hustisya yan? Kalma lang si Zufu, ngunit matatag ang paninindigan. Bawal pasukin ang Soaring Sky Tower kung hindi ka kabilang sa dugo ng Song family. Ito ang batas simula pa noong itatag ang Moonwatch Pavilion, sino mang lumabag, kamay ng kamatayan ang kabayaran, walang sini-sino. Nagtaas ng kilay si Xiaocheng habang nakahawak sa kanyang baba. Ano bang meron sa Soaring Sky Tower at grabe kayo kung magbantay? Sa narinig, agad nagpaliwanag si Zufu, halos may pagmamayabang. Maaaring hindi alam ng kagalang-galang nating panauhin, pero ang Soaring Sky Tower ay ang Feng Shui treasure land ng aming pamilyang Song, ayon sa sabi-sabi. Kapag may tumapak sa bubong nito sa gabi ng kabilugan ng buwan, maaari nilang makuha ang diwa ng buwan para sa pagkultiba. Ito rin ang dahilan kung bakit tinawag ang pavilion namin na Moonlit. Dahil bihira at dalisay ang enerhiyang ito, napakabagay ito sa panloob na teknik ng aming pavilion kaya hindi kailanman pinapayagang makapasok dito ang mga tagalabas, higit sa lahat. Dagdag ni Song Wenwuan habang nakatingin sa malayo. Ngayon ang coming of age ceremony ni Zufu. Isa sa ritual ay ang pag-akyat sa tower para sa cultivation, lahat ay handa na, kung may manggugulo, hindi ito basta palalagpasin. Samantala, lumapit si Lingling sa babae, hinawakan ito sa balikat. Second senior brother, kaawa-awa naman, hindi niya sinasadya. Sa sandaling yun, ngumiti ng si Xiaocheng habang nakaturo sa babae, at may pagmamakaawa rin ang tinig. Tingnan nyo, ang master ko ay matalik na kaibigan ng ama nyo. Baka naman pwedeng isaalang-alang yun. Nang marinig yun, nagpasya si Song Wenwuan, para sa Enlightening Valley, gagawin ko ang isang natatanging hakbang, hindi ko na ito papansinin. Samantala, napangiwi at umiling na lang si Song Zufu tila hindi sang-ayon. Makalipas ang ilang sandali, naroon na sila sa silid ng ama. Father, dumating po ang estudyante ni Uncle Lee para bumisita sa inyo. Pagkakita sa matanda, napaisip si Xu Xiaocheng, ayoko na, parang wala na talaga siyang pag-asa, wika niya sa sarili. Pagkatapos, nagbuntong hininga si Song Wenwuan at malungkot nagwika, patawad, pero sobrang lala ng kalagayan ng ama ko, kahit ang coming of age ceremony ni Zufu, hindi na niya kayang pamunuan. Samantala, napayuko ng bahagya si Xiaocheng, nakahawak sa kanyang baba habang nag-uusisa,
Hindi, kailangan kong makuhanan siya mismo ng pulso. Dagdag pa ni Song Wenhuan, sa totoo lang, dapat hinihintay pa nating tuluyan kang gumaling bago mo pangunahan ang seremonya ng pagdadalaga, pero sa kasalukuyang sitwasyon, hindi na natin ito pwedeng ipagpaliban, bilang isang anak na hindi naging karapat-dapat, ako na ang kailangang magsagawa ng ritual para kay Zufu sa halip na ikaw. Samantala, pinagmasdan ni Lingling ang mukha ni Song Zufu, bakit parang may alinlangan siya, biglang umarte si Xiao Cheng na parang nasa eksena ng isang dula, tiyak na gagaling din agad ang old master ng pavilion, hinihintay pa rin siya ng master ko para uminom silang magkasama, ngunit sa kanyang isip, mukhang wala na talagang pag-asa. Habang nag-e-emote, unti-unti niyang inaabot ang kamay ng matanda. Samantala, nakatayo lang si Lingling sa tabi, tila hindi makapaniwala sa eksena. Pero bago pa man niya mahawakan ang kamay ng matanda, hinarang na siya ni Song Wenhuan, Brother Shu, nakita mo na ang kalagayan ng ama ko, talagang wala na kaming magagawa tungkol sa mga Dragon Claw Flowers. Sa sandaling yun, agad na lumingon si Xiao Cheng at nagbigay ng matalim na tingin, pagkatapos, hinimas-himas niya ang kanyang ulo at sakrakastikong nagwika, ayos lang, dahil nandito na rin naman ako, bakit hindi niyo na lang ako hayaang manatili rito ng ilang araw? Isipin nyo na lang na bakasyon ko na ito. Nang marinig yun, agad na tumango si Song Wanyan. Dahil may kagalang-galang na panauhin na dumalaw, paano ko naman matatanggihan ang magbigay ng alok ng pag-aaruga? Kapatid Shu, malaya kang manatili. Maraming salamat, kapatid Wenhuan, tugon ni Xiao Cheng habang nakangisi, pagkatapos nilang maghiwa-hiwalay. Agad na tinanong ni Lingling, second senior brother, kung ubos na ang Dragon Claw Flowers, bakit gusto mo pa ring tumambay sa Moonlit Pavilion? Ngumisi si Xiao Cheng, may kakaibang kislap sa mata, paano kung may itinatago silang sikreto, at hindi ba nabanggit lang nila na ang Soaring Sky Tower ay kayang mangalap ng espiritual na enerhiya? Pagkatapos, tumingin siya na parang may masama, seryosong balak, may ningning sa mata at ngiting may tinatagong plano, sabay bulong, pasukin natin ng palihim ang Soaring Sky Tower, mamayang gabi.